18 yung anak mo. 18 lahat. Ilang nanay? 7? 18 anak ni Jerry Craval, pangalanan mo mula sa pinakamatanda hanggang sa bunso. Tiffany, Joshua, Mela, Jenica, Janina, JK, AJ, Ace, si Gabe, Vanessa, Sabel, Sean, Sam, Noriko. Ilan na? 14. 14. Kulang pa ng Apat pa. apat pa. Apat pa. Sinabi ko na yung Sam. Oo. Sam. Apat pa. Ang dami kasi. Kumusta ang relasyon ng 18 kids mo? Ay, they know each other. Wala akong problema. Pag may nagtanong ba sa'yo na anong pakiramdam mo na may anak ka doon sa iba't ibang inana, anong pakiramdam mo pagka ganun? Mas nakakaya kasing sabihin, anak ko yun. Mas nakakaya, tapos pinabayaan mo lang. Ikaw pala yung tatay ng 3, yung pinabayaan mo. Yung si AJ, yung anak mo na talagang kilala ng publiko siya. Doon sa naging center siya ng kontrobersya. Anong reaction mo doon sa mga nagsasabi na parang si AJ daw yung sumalo ng karma mo sa pagiging babaero? May mga lumabas sa balita na kinausap mo daw si Kylie. Totoo ba? Na para mag-file ng annulment? Totoo ba yan? Itong si Monica Herrera, nagka-relasyon kayo na? Yeah, may anak kami 3. Kumusta ang relasyon mo sa kanya? Kumusta siya? Bedridden. Bakit? Na-stroke. Sa kanya ba yung panganay mo? 33. Hindi. Actually, sabay sila. Buntis yung si Holiday, mga anak sila, sabay ng anak. Sino kasama mo nun? Silang dalawa din? Hindi, si Monica nanganak sa kapatid ng nanay ko sa US. Yeah, ibig ko sabihin, habang karelasyon mo Silang dalawa. sabay. Pag ganun-ganun ako. Ano nga, naku, kung isa sa pelikula mo buhay ko, comedy. Lalo na sa ospital, nanganganak yung isa, tatakbo ko doon. Gulo. Bakit naman sa isang ospital mo lang dinala? Hindi, kasi Quezon City. Hindi siya Pampanga. Pag ganun-ganun ako. Teka muna, so dalawa ba sabay ng anak? Anong pakiramdam mo? Masaya ka ba? Dahil dalawa yung pinanganak eh. Kasi tuwing may nanganganak nung araw, ordinaryo na lang sa akin. Dahil... Nanganak na. Oo, bukas. Nanganak. Eh. Bakit? Sa pelikula lang yung nakikita mong gaganong-ganon. Ay, tatay na ako! Hindi, ay nga tatanong ko, bakit wala kang ganung reaksyon? Dahil nasanay ka? Sanay na ako. Nung binibuild up na ako bilang action star, sabi ni Willie Milan, Eric, ito ang gusto kong gayahin mong acting ha. Ganyan lang. Yan lang ang panonoorin mo, gayahin mo yan. Ace Berhel. Pinagagaya sa akin si Ace Berhel. Oh. Hindi naman ako naninigarilyo in real life. Gusto ko ganyan ang pagitit mo ng sigarilyo ha. Gusto ko mahihilo-hilo na ako, ginagamit ko yun, mahihilo-hilo na ako. Eto na. Kagagaya kay Ace Berhel. Ang lumitaw, Robin Padilla. Anong experience mo na kasama si Robin? Okay naman. He's very supportive. Naging close ba kayo somehow? Oo naman. Kasi dinadalaw ko pa yan sa kulungan eh. Natatanda ko may fight scene kami. Yung suntok niya, lamang yata ng 2. Sabi niya, sipain mo si Jerry. Kailangan pantay lang, pantay. Kung yung suntok niya, 10, ganun din sa akin. Si Senator Lapid nakasama mo sa pelikula? Kay Senator Lito. Close ako kay Senator Lito. Kasi nagtrabaho din ako sa Senate eh. Sa kanya? 4 years. Ano masasabi mo ngayon doon sa mga bumabati ko sa mga politiko, mga senador na sabi dapat wala naman dyan dahil mga artista lang naman yan, dapat showbiz na lang. Especially you, si Robin, na parang naging kaibigan mo, si Senator Lapid, nakatrabaho mo. Anong reaction mo? Papunta po tayo sa bahay ni Jerry Craval dito po sa Pampanga. Wala pang Bermonds pero Pasko na sa kanilang bahay. Sa bahay ni Jerry Craval. Okay, doorbell tayo. Probinsya dito ha. Ayan, probinsya. So kilala niyo si Jerry Craval. Anong tatandaan niyo kay Jerry Craval? Action star? Nagdrama ba siya? Malaman nga natin. Ayun! Hello. Hello, Jerry! Kumusta ka na? Okay lang. Bakit dito Pasko na? Mamaya kwento ko. Mahaba yan eh. Kasi di ba parang feeling ko tuloy,
Pasko na. Malapit na Pasko. Dahil, Oo. tingnan nyo talaga. Halika, Jeric. Ang kakatuwa naman ang bahay mo. Parang nasa ibang bansa. Oo, kasi ano yan, yung traditional American home. How old yung itong house nyo na to? How old? Na ito, actually, lahat owner ako dito, 1995 pa. Lahat owner ako dyan. Binayad sa akin to ng isang producer ko na hindi na ako mabayaran. Itong lupa. Oh. Dinimanda ko yun eh. Sabi niya, baka Jeric, babayaran naman kita kaya lang. Lupa. Bibenta ko muna yung lupa. Kung gusto mo pag nabenta na yung lupa, pay ko sa'yo. Saan ba yung lupa mo? Sa Pampanga. O kaya kung gusto mo naman, yun na lang yung babayad ko sa'yo. Tinignan mo. Kaysa wala naman ako makuha. Sige. Tapos hindi ko alam, darating ang panahon, magpapatayo pala ako dito. So 1995, 2009 ako nagpagawa. Ang pangarap ko talaga, Mahilig ba si Fruit Berry? malaking lupa na walang kapitbahay. Kasi yung farm ko dun sa amin, Florida Blanca. Wala kang kapitbahay? Nako, marami ka- nabili ko yun, walang kapitbahay. Salamat sa pagpapaunlak sa amin. Oo, syempre naman. Para makakwentuhan ka namin. So, marami ho tayong pagkukwentuhan. Kasama si Jeric. Let's go inside. Parang feeling ko siya, parang siya studio. Oo. Bahay ba to? Sabi nga nila eh, minsan. Saka na Parang studio na mag-shoot ka. pag magpo-photoshoot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala eh. Parang ramdam na ramdam ko kay Jeric ang spirit of Christmas. Oo, hindi nawawala dito yun. The whole year round. Ayun ang gusto kong tanong, bakit puro ano ka? Bakit parang all year round Pasko sa bahay niyo? Kasi, Susan, lumaki ako sa hirap. Gaano kahirap ba yun? Ang nanay ko at saka tatay ko, hiwalay yan eh. Tapos si nanay, syempre, teacher ang nanay ko. Hindi naman kalaki ng sweldo ng teacher nung araw. Pangalawa, pag Pasko, nakakaramdam ako ng saya noon. Tsaka pag New Year, masaya. Masaya. Gusto ko pag New Year, kompleto kami. Lahat kami. Halimbawa, siya, saan mo gusto magpasko? Sige, gusto ko magpasko doon. Pero New Year, dito kayo lahat. Oo. Kaya dito, ang dami namin pag New Year. Ang saya. Oo. Parang walang animosity kahit pa sabihin mong iba-iba ang nanay. Basta Lahat sama-sama. kami, nandiyan kami. Saka Tsaka siyempre, yung mga anak ko magbabarkada. inaano mo naman yung mga anak mo na magkakapatid kayo. Iba-iba lang ang nanay niyo. Magbabarkada lahat yan. Oo. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito sa inyong bahay. Sa napakaganda niyong bahay, I have to say it. Yeah, welcome to my humble Good home. vibes talaga. 18 yung anak mo. Tama ba ang bilang mo na 18? Oo, 18 lahat. Ilang nanay? 7? 18 divided by... Sure ka? 18? Yeah, 18. Ba- Pinakamarami kong anak. Anong age ka nagkaanak? 18, 19. Batang ama pala. Meron akong anak sa pagkabinata eh. Hindi ka pa artista, may anak ka na. May asawa na ako. Magkakaanak pa lang. So yung eldest mo ay, 34, 33. youngest ay, 17. kumusta ang relasyon ng 18 kids mo? Ay, they know each other. Wala akong problema. Paano mo pinapantay yung pagmamahal mo sa 18 anak mo? Unang-una, time management. Okay. That time. Pangalawa, pantay-pantay yan eh. Tingin ko dyan, pantay-pantay. Nakita mo naman sila lahat nung lumalaki. Oo, lahat sila. Close sila lahat sila. Lahat, they know each other. Wala naman akong problema. Mm, Pagka meron kaming get together, may birthday ni ganito, birthday birthday ko. Pag may nagtanong ba sa'yo na anong pakiramdam mo na may anak ka doon sa iba't ibang inana, anong pakiramdam mo pagka ganun? Wala, ordinaryo na lang eh. Pag tinanong, may anak ka pala kayo? Oo. Ilan anak mo doon? 3. Mas nakakaya kasing sabihin, anak ko yun. Mas nakakaya, tapos pinabayaan mo lang. Ikaw pala yung tatay ng 3, yung pinabayaan mo. Pangit naman yon. 18 anak ni Jeric Raval, pangalanan mo mula sa pinakamatanda hanggang sa bunso. Tiffany, Joshua, Mela, Jenica, Janina, JK, AJ, Ace, si Gabe, Vanessa, Sabel, Sean, Sam, Noriko. Ilan na? 14. 14. Kulang pa ng 4 pa. 4 pa. 4 pa. Sinabi ko na yung Sam. Oo. Sam. 4 pa. Ang dami kasi.
May mga times ba na parang nagsisisi ka na 18 yung anak mo? Hindi naman ako nagsisisi, bait naman yung mga anak. Pero kung ako ang tatanungin, kung mababalik ko lang yung panahon, siguro ang anak ko, marami na yung 5. Kasi ang tagal ng panahon na hindi ko na priority yung sarili ko eh. Itong si Monica Herrera, nagka-relasyon kayo, no? Yeah, may anak kami 3. Kumusta ang relasyon mo sa kanya ngayon? Okay naman. Kumusta siya? Bedridden eh. Bakit? Na-stroke. Ilan taon na ba siya? 57? Tapos, yung anak mo sa kanya, ilang taon? Yung panganay namin, 34? Sa kanya ba yung panganay mo? 33? Hindi. Actually, sabay sila. Buntis yung si Holiday, mga anak sila, sabay ng anak. Sino kasama mo nun? Silang dalawa din? Hindi, si Monica nanganak sa kapatid ng nanay ko sa US. Yeah, ibig ko sabihin, habang karelasyon mo Silang dalawa. sabay. Pag ganun-ganun ako. Ano nga, naku, kung isa sa pelikula mo buhay ko, comedy. Lalo na sa ospital, nanganganak yung isa, tatakbo ko doon. Gulo. Bakit naman sa isang ospital mo lang dinala? Hindi, kasi Quezon City. Yung isa, Pampanga. Pag ganun-ganun ako. Kaya pag yung isa, manganganak sa Amerika, okay. Magastos lang. Teka muna, so dalawa ba sabay ng anak? Anong pakiramdam mo? Masaya ka ba? Dahil dalawa yung pinanganak eh. Kasi tuwing may nanganganak nung araw, ordinaryo na lang sa akin. Dahil... Nanganganak na. Oo, bukas. Nanganak. Bakit? Sa pelikula lang yung nakikita mong gaganong-ganon. Ay, tatay na ako! Tatay pa yung Ay, hindi, nga, tatanong ko, bakit wala kang ganung reaksyon? Dahil nasanay ka. Sanay na ako. Pero nagkaroon ka ng ganung moment nung unang anak mo. Ayos lang. Yung unang anak Nung mo. lumitaw yung mga lalaki, ang istorya niyan kung ba't dumami yan ang dumami, kahihintay kung may lumabas na lalaki. Teka, doon sa 18, Puro babae. ilan ba ang babae? 6 yung lalaki. O di, 12. Ba't sumobra din naman yung lalaki mo? Kasi maraming nanay. Masaya lang ako nun. Mapagbigay lang. Anyway, nung dumating na yung mga lalaki, tinigil ko na. Oo nga, kaya napadami ka rin. 6, okay na yan. O yun nga, kaya nga, nagkasabay-sabay din yung mga nanay. Huwag niyo akong gagayahin ha. Mahirap ang time management. Hindi uubra doon yung time management niyo. Teka, doon sa 5, kumusta yung relasyon mo doon sa mga nanay? Ay, mababait sa akin yung mga magulang. Kung hindi mabait yun, matagal na akong patay. Alam mo, mabuti, no? Magaang pabuhay, no? Tingin mo ako ngayon mo naging anak ng 18. Naku, gagapang ka sa hirap. Walang trabaho. Pero yun, itinawid ko yung 18 na yun sa panahon na patay ang movie industry. Nagkaroon ka ba na ibang trabaho bukod sa trabaho. showbiz? Ano yung mga ibang naging livelihood mo? Nagbayan sell ako ng sasakyan, build and sell ako ng bahay, nangungontrata ako ng mga trusses at saka mga bubungan, lahat. Tapos nag-Japan ako, racket. Anong racket? Pakanta-kanta ka lang, kasi hindi ka marunong kumanta. Bawat pupuntahan namin na bar, 3 kanta, lilipat na naman kami, lagari dito, 3 kanta ron. Lagari doon. Ang tatang lagari namin, ang ganito kalalayo 2 months, 3 months, babalik na naman. Pupunta lang ako doon pag may kasabay akong artistang babae. Kasi kung ikaw lang, na lalaki, hindi ka panonood doon. Walang bentahe. Oo. Kailangan ng kasama mo, babae, para pag dumating yan, ang viewer hapon, viewer Pinoy, may kasamang Pinay-Pinay, matutuwa naman din sila. Yung si AJ, yung anak mo na talagang, tsaka kilala ng publiko siya. Doon sa naging sentro siya ng kontrobersya, ano mo doon? Sabi ko, parte talaga ng buhay ng artista yun. Hindi kasi siya sanay sa ganun eh. Pagdating sa mga nambabas, weak yung anak ko sa ganun, dinidibdib niya. Kaya tumigil yan sa pag-aartista pansamantala. Sabi ko, huwag mo masyadong dinidibdib yung ganyan. Kasama yan. Saka, pasalamat ka. May pumapansin sa'yo, binabas ka pa. Pag yung lang nang babas sa'yo, pagtanong ka na sa sarili mo, ba't hindi ka na pinapansin? Si AJ, yun nag-confirm na buntis siya kay Aljur, di ba? Anong reaction mo nung sinabi sa'yo ni AJ yun? Ang unang-una naming naisip, paano namin sasabihin sa Viva? Artista siya ng Viva, tsaka ang dami niya naka-line up sa Viva. Sabi ko, pag-isipan natin mabuti, hindi pwedeng hindi malaman. Mother studio natin yan eh. Kailangan ipaalam. Sinabi niya. Ano nangyari no? Nung sinabi niya? May mga project ba na shelved? Tapos, meron. Tapos, pagkapanganak, maliit naman ang chance. Sige, kung magagawa yung project, gawin ulit. May mga nagsasabi na yung relasyon ni AJ at saka ni Aljur, kinonsintin mo pa raw? Ano ba yun? Ako kasi pagdating sa buhay pag-ibig ng mga anak ko, lalo na yung babae, hindi ko saklaw yan, hindi ko pinakikialaman yan. Ang pwede ko lang ibigay na advice yung, anak, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Ganun lang. Taga saan ba yan? Ganun lang eh. Kay Aljur kasi that time, di ko rin masyadong kilala. Sabi ko gusto ko lang makakausap. Ano sinabi mo sa kanya? Wala, tinanong ko lang, kasal ka ba? O Ano hiwalay yung ka alam ba? na nagkaroon siya ng relasyon kay Kylie? Hiwalay po, ganun yun.
Gano'n katagal, ganun lang. May nakita ka bang mali doon sa relasyon nila ni AJ? Alam mo, para sa dalawang taong nagmamahalan kasi, wala namang mali dun. As long as wala lang nasasagasaan. Hindi, pero halimbawa, yun nga, si Aljur, meron siyang anak siya. Actually, may anak siya kay... Wala, hiwalay naman daw. So, pag gano'n, nasa sitwasyon, ano rin sa'yo? Okay lang din sa'yo yun? Nung una, syempre, nag-iisip-isip din ako. Mm-mm. Kaya lang yung anak ko, sabi ko nga hindi ko nga saklaw yan. Di ba? Ayoko namang magkasiraan kami ng anak ko dahil lang sa masyado na akong nangihimasok. Pinabayaan mo na lang. Oo. Anong reaction mo doon sa mga nagsasabi na parang ano daw, si AJ daw yung sumalo ng karma mo sa pagiging babaero? Hindi naman totoo yung karma. Wala nun. There's no such thing as karma. Ako kasi ang pinaniniwalaan ko lang, laman ng Biblia. Umpisa mo hanggang matapos ang Biblia, hindi mo makikita yung salitang karma. Meron nga akong kilala eh. Minasakay rin pamilya niya eh. Pag uwi niya, patay na yung pamilya niya. Hindi naman niya yung ginawa. Pero kung ginawa niya yung dati, sasabihin niya, yan karma. Minasakir ka din. So, ano ang mantra mo sa buhay? Basta ako kung ano lang nasa Bible, yun lang. Kung ano lang ang sinabi ng Biblia, yun lang. Sinusunod mo. Umayo kayo at magpakarami-rami. So, may contribution ka na. Ay, hindi. Joke lang yun. Baka sabihin, binibigyan kong justification eh. Kaya dumami. Kumusta ang relasyon mo kay Aljur ngayon? Okay naman. Good. Makita ko lang yung tao na meron siyang sense of responsibility. Okay na ako dun. Si Senador Robin ba? Nagkakausap ba kayo? Hindi namin napag-uusapan yan. The last time I saw him sa ano pa eh. Sa banyo pa nga ng COD. Pag nagkita kayo, ano usually ang takbo ng inyong... Wala lang, kumustahan lang. O tol, kumusta na? Okay lang. O, kanina pa ganyan, nung meron dito. Ganyan. Birthday nung anak ko eh. Ganyan. Oo. Birthday kasi nung anak ko. So, walang mention of... Wala. Kaming mga lalaki kasi, hindi namin pinag-uusapan yung gano'n. Buti pa siguro kung parehong babae ang pag-uusapan. Pag Pero ganun. sa aming mga barako, wala yon. Hindi namin pinag-uusapan yun. May mga lumabas na balita na kinausap mo daw si Kylie. Totoo ba? Na, para mag-file ng annulment? Totoo ba yan? Hindi ko pa nga nakikita yun sa personal eh. Tawag. Hindi rin. So, hindi totoo yun. Alam mo naman sa social media, daming fake news. Kaya nga, mas maganda na nalilinaw sa'yo, no? So, ilan na apo mo ngayon? Sino naman ako para diktahan ko siya? Apo ko, dati sabi ako ng sabi, 15. Nag-guess pa ako kay Boy Abunda, sabi ko 15. Abay, nagbilang kami nung mga nakarang, Nagbilang. 20 na pala. Grabe ka. 20 na ang apo ko. Yung pinakapanganay kong apo, 14 years old na. Nasa Canada, yung dalawa kong apo. Nakita nyo kasi talaga yung bahay po ni... Sabi ko nga, yung bahay ni Jerry, para ho siyang studio. Parang hindi ho siya bahay. Pag gusto mo lang mag-shooting. Eto, mga picture. Pakikwento mo nga yung mga picture niya. Ito. Okay. O, ba't naka-uniform ka ng police? May ginawa akong pelikula, ang title, Manila's Finest. Mhm. Nung dumating ako, picture-picture kami. Ano to, 2013 yata. Yan, award yan. After 34 years, nanalo ako ng... Pamas? Oo. Anong... At saka best supporting actor, pero ang pelikula ko yan, ako bida dyan. Ako pinakabida. Pero best supporting actor. Kaya pala, best supporting actor kasi Kasi, mas mahaba pa yung exposure nung batang Jeric kaysa sa... nung adult na. Okay. Ganun pala yun. Mhm. Hindi siya 50-50 eh. Kaya doon ka nanalo. At pauwi na ako. Hindi ko natatapusin. Sabi ko, hindi naman ako naniniwalang mananalo ko. Uwi na ako. Naantok na ako. Galing ako shooting noon sa Cavite. Antok na ako. Uwi na ako. Patapos na. Aba, nung naglalakad na ako pa Tinawag ka? Tinawag yung pangalan ko. Oo. Napatakbo ko. Siyempre, habang tumatakbo ako, naglalakad ako. Iniisip ko na sasabihin ko sa stage. Yun. Ang kalabang ko, tingnan mo, si John Hilario, si Ruru Madrid, si Lucero, Joel Torre. Oh. Ano Wow, naman bigatin, panama ako doon sa mga yun? Balikan ko lang, gusto mo doon talaga dati maging rapper? Kasi I'm a huge fan of Francis Magalona at that time. Doon sa bayan namin, sa Florida Blanca, alam nila rapper ako doon. Pag may mga event kami nung araw, nagbo-volunteer pa ako na, uy, bigyan niyo naman ako number, gusto ko mag-rap dyan. Tapos, nung magbubukas ang Octo Arts ng film, papasok sila sa film. Recording sila, di ba? So, nandun ako para mag-audition talaga kami. As rapper? Oo, recording. Nakakita ako ngayon ng Director Willie Milan. Nakita ko, anong pangalan mo? Eric po, Eric. Eric kasi yung real name ko eh. Ano kayo dito? Dancer? Hindi o, mga nag-audition po. Tayo ka, ayo. Tayo naman ako. Nung pagkatapos kong tumayo, ako nga pala si Director Willie Milan. Action movies ang mga ginagawa ko. Alam mo, pwede kang action star eh. Siyempre, hindi naman ako naniniwala. Kilala kita doon sa Big Boss. Next week, magkita tayo dito ulit. Pipictorial kita. So,
Na-develop na, nagkita na kami ulit. Pinakita sa akin. O, ito na, tingnan mo. Poster, malaki. Wow, nga. Naniwala ako. Sabi ko, pwede. Pwede kong action star. Bumalik kami ulit doon sa Okay. Octoarts. Boss, eto, pwede to? At that very moment, ginawa na yung kontrata. Pumirma na ako ng kontrata. Ang unang-unang pelikula ko, bida kagad. Primitibo, Ebok Ala, Kalabang Mortal ni Baby Ama. Tapos, sunod-sunod na yung mga pelikulang pinagbibidahan ko. Salonga, Batang Tondo, Stribo Gang, Yan. Voices Story. So talagang ikaw yung isa sa pinakasikat na action stars nung 90s, di ba? 90s kasi maraming ni-launch na junior action star nun eh. Ka-contemporary mo sina... Ang Seiko, meron silang Ian Veneracion, Romnick Sarmenta. Ang Viva, may Raymart. Ang Regal, may Zoren. Ang Octoarts, may Jerry Carvalho. Ano pakiramdam mo nun? Biruin mo, di ba? Pag sabak mo, kasabay mo na agad yung mga dating artista. Siyempre, masaya ako, tuwan-tuwa ako. Nakapila ka lang sa NFA Rice, pumipila ka lang doon, nakuha kang artista. Puro action movies, puro action scenes. May mga pagkakataon ba doon na munti ka nang napahamak? Madalas. Oo, ano yung pinaka-grabe? During shooting, nahulog ako siguro mga 15 feet. Tinalong ko yung tali, di pala nakabuhol. Nalaglag ako dire-diretso. 15 feet. Oo. Nalaglag ako dire-diretso, naitukod ko to. Ito, lumobo ka agad to. Tapos to, yun, masakit. Gumagalaw, pakap yung shooting namin. Dire-diretso ako ng orthopedic. Tapos sa labas naman, syempre pag action star ka, akala nila talagang top guy ka, magaling ka, yung ginagawa mo sa pelikula, kaya mo gawin sa pelikula. Hindi nila naiintindihan, pelikula lang yun, image lang yun. Ano ba expectation sa'yo pag nasa labas Gusto ka? kang subukan at that time. Napapatrouble ka? Oo. Paano? There was a time may bar dito sa malapit sa Sergeant Esguerra. Nakaaway ko doon. Paano ka napaaway? Away lasing lang. Paano? Pinagtripan? Nag-trip? Wala Gano'n? wala. Gugulping ko lang yan eh. Nung araw kasi, pag nakainom ako, feeling ko, dalawa ang pakiramdam ko nung lasing, nung araw I'm talking of 1997, gano'n. Nung araw to, hindi na po to ngayon. Pakiramdam ko, ako si Steven Seagal. Pakiramdam ko, gwapo ako. Pinagpapapatulan ko yung mga walang kwentang away, walang kwentang usapin. Siyempre, hindi man tayo magpapauna. Isang malaking kaya. Alam mo, pag action star ka, at nagulpi ka, laus ka agad-agad. Pero teka, sa paggawa mo ng mga action movies, may ano ka rin talaga, mga basic Oo naman. training, di ba? Parang, syempre dapat marunong ka mga rate, mga ganyan, di ba? Nagki-kickboxing ako nung araw. Oo. So, nagagamit mo yun sa kalaban mo. Siyempre, magagamit yan. Tapos sabi nung isang waiter doon, sabi niya, Bunso tawag sa akin doon eh. Bunso, ingat ka, bakit mainit sa'yo yung kabilang mesa? Narinig ko, sabi niya sa kasama yan, maya tingnan mo, papalayin ko ng bote yan. Nung nakakainom na ako, paraming naiinom ko, puma-flashback sa akin yung sinasabi. Ikaw na. Lapitan ko, alika. Yung sinasabi mo kanina, Oo. nababaitan ka ba sa akin? Nagbabait-baitan lang ako, sabi ko sa kanya. So, ano na? Away na. Sa mga action star, yung mga nauna sa'yo, o siguro mga kasabay, meron ka bang idol o meron kang tinitingala? Actually, moviegoer ako eh. Fan ako ni Lito Lapid. Leon Guerrero. Oo, tapos, nung binibuild up na ako bilang action star, sabi ni Willie Milan, Eric, ito ang gusto kong gayahin mong acting ha. Ganyan lang. Yan lang ang panonoorin mo, gayahin mo yan. Ace Berhel. Pinagagaya sa akin si Ace Berhel. Oh. Hindi naman ako naninigarilyo in real life. Gusto ko ganyan ang pagitit mo ng sigarilyo ha. Gusto ko, mahihilo-hilo na ako. Ginagamit ko yun. Mahihilo-hilo na ako. Eto na. Kagagaya kay Ace Berhel. Ang lumitaw, Robin Padilla. Ba't ganyan? Sabi ko, direct, gusto mo gayahin ko si Ace Berhel. Paano kung gagayahin yan? Ang galing-galing yan. Pati acting yan. Hindi mo na ako ganyan kagaling. Sige. Ang bihis mo, laging ganito ha. Kung lumalabas ng hindi ka naka-jacket. Kaya ang init-init, naka-leather jacket ka. Tiis ganda ka ngayon. Kahit ganito kainit. Oo. May tumatawag mo doon sa'yo ng parang budget Binoy? Wala. Parang murang version doon. Narinig mo ba yun? Wala. Ang tema ng pelikula ko nung araw, lumalayo kami doon sa love story action eh. Ang amin, puro hoodlum stories. Cowboy hat ko. Cowboy hat. Oo, madami yan. Ang iba nasa taas. Ito, 1997 pa to. Ginamit ba yun sa mga movies mo? Ito yata, yung black na ito. Sa dugong kriminal. Hindi. Dugo laban sa dugo. Movie mo, ba't parang may dugo, no?
Oo. Bakit ba? Natataon lang, tsaka kumukulong dugo. Ay, hindi. Kapag kumulo ang dugo pala. Ito, 1996 pa to. 95. Bigay sa akin to nung nasiran Jun Aristorenas. Ay, talaga? Wow. Bigay niya sa akin yan. So, Ba, ay, ano yan? Dapat i-keep mo yan. Sino ba paborito mo sa mga action star? ito lapid. Dito Lapid. Ace Berhel. Ace Berhel. Si Jun Aristorena. Oo. Isa yan, syempre. Eh, si Jun Aristorenas. saka si Nakasama Nito ba siya Lapid, sa isa lang. pelikula yan? Oo. Si Jun? Dugong Kriminal. Oh, Sama ko yan. wow. Sir, sabi nyo, image ng mga actions are lagi naka-jacket. Kaya lagi po ba kayo naka-jacket sa ngayon? Kaya ka na. Oh, pero hindi siya leather leather. nga, Hindi siya leather. Gusto niya leather para medyo iba. Kasi galing ako ng meeting, di ba? So, hindi ka na komportable pag hindi naka-jacket? Pinakamadaling isuot. Kaya mga sasakyan ko, bawa yung sasakyan kong Xped, itong pickup, May mga jacket. lahat yan may jacket na yan. Sa bagay, pag Para pag bumaba ako, pili ka lang. nandun na. Doon sa mga movies mo na, alin ang yung pinaka-memorable sa'yo? Eddie Garcia. Eddie Garcia. Yung Bakit? ginawa namin Dugo Laban sa Dugo. Maganda yung movie na yun eh. Bakit siya ang ano sa'yo? Unang-una biro mo, batang maliit pa lang ako, napapanood ko na si Manoy. Tapos nakakatrabaho ko. Nagkasama ba kayo ni Robin sa movie? Hindi. Hindi, pero nagkasama kami sa sitcom nila ni Redford White. Yung Pwedeng-Pwede. Guest nila ako doon. Kumusta yung ano nyo, working relationship mo? Okay naman. He's very supportive. Naging close ba kayo somehow? Oo naman. Kasi dinadalaw ko pa yan sa kulungan eh. Natatanda ko may fight scene kami. Yung suntok niya, lamang yata ng dalawa. Sabi niya, sipain mo si Jerry. Kailangan pantay lang, pantay. Kung yung suntok niya, 10, ganun din sa akin. Kasi usually, pag mga action star, hindi magpapalamang yan eh. Pero si Robin, sige, pantay lang. Kung ang suntok ko, 10 din siya. Si Senator Lapid, nakasama mo sa pelikula. Nag-support ako kay Senator Lito. Lapu-lapu. Kasi kailangan na maraming artista dun eh. So, kumusta ang ano nyo, ang inyong... Kay Senator Lito. Close ako kay Senator Lito. Kasi nagtrabaho din ako sa Senate eh. Sa kanya? 4 years. Tapos, hindi pa senador si Sen. Nag-guest din siya sa movie ko. Nagsusupport. Ano masasabi mo ngayon doon sa mga bumabati ko sa mga politiko, mga senador na sabi dapat wala naman dyan dahil mga artista lang naman yan, dapat showbiz na lang. Anong reaction mo doon? Especially you, si Robin, na parang naging kaibigan mo, si Senator Lapid, nakatrabaho mo. Personally nami-misinterpret lang nila yung tao. The way he thinks naman, okay naman eh. Alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Both, Senator Lapid and Senator Padilla. Kaya naman nila. May mga lawyer naman yung mga yan eh. Kaya naman nila yan. Look at him, he can handle a conversation. He can carry a heavy conversation. Kasi parang, di ba, ang tingin ng ilan, pag artista yan, ano yan, wala yan, mahina yan. Alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas, maraming magagaling eh. Maraming matatalino. Pero sila yung dalhin mo doon, baka worse. Pwede mo ba sabihin kung sino ang greatest love mo? Siyempre, yung asawa ko, si Holiday. Gano'n na kayo katagal ni Holiday? 1988. Para naman pagtiyagaan niya ako ng ganong katagal. Teka mo, pero yung mga anak mo, sa 5 babae, sa ilan anak mo kay Holiday? 5, including AJ. Kasama sa 5. Although hindi siya ang biological mother. Kasi siya ang nagpalaki kay AJ. 2 years old lang si AJ nung inuwi ko. Nung kayo ni AJ, doon nagkakaroon ka ng relasyon doon sa iba-ibang nanay ng mga anak mo. Sabi nga niya lagi, kung ang magmahal ng sobra ay pagiging martir, martir nga ako siguro. At saka yung magkaroon ka ng martir na asawa, napakaswerte mo. Trophy yun. Biro mo, lahat ng sakit ng ulo, sinalo niya. Hindi rin biro yung pinaggagawa ko sa buhay ko. Ibang babae, baka nilasong ka pa. Pag nahuhuli ko siya pala, dialogue naman niya, wala yan. Kaibigan ko lang, wala yan. Kaibigan ko. Wag mong pagsilosin. Yun yung lagi niya expression. Paano? Siyempre naman pag-usapan niyo rin yan sa Siyempre, nung mga... una, magagalit lang siya. Nagagalit. Sino na naman to? Sino tong babaeng to? Ganyan, ganon. Paano kanya kino-confront? Ang lakas ng personalidad niya, ha? Para matagalan niyang ganyang ginagawa mo. Kasi nabubuking lang ako sa mga ala-alalay eh. Okay. Halimbawa, yung mga alalay ko, nag-inom. Ang ingay magkwentuhan. Maririnig, ang topic ako, tapos babae. Sino yung pinag-uusapan nila doon? Sino na naman si ganon? Wala yun. Nakilala ko lang yun doon sa kanina. Yun, mga ganon-ganon lang ang pagtatalo namin yan. So, paano ka nagbibigay ng suporta doon sa ibang anak mo? Nung nag-aaral kasi na, maliliit pa. Ano lang ang kailangan? Siyempre, kailangan provider ka. So, provide mo yung kailangan. Hindi naman naging issue sa kanya yun. Napakabait naman ni Holiday. Wala ka maririnig yun. Talaga meron kang martir, no? Saka, that's why I consider her as my
trophy. Ngayon, yung paggamit ng artificial intelligence o yung AI sa mga action scenes, ginagamit na to, di ba? Anong tingin mo doon? Ako kasi fan ako ng mga Chinese action movie eh. Sila, totoo ang ginagawa nila, walang daya eh. Hindi sila gumagamit ng ganun. Tulad pag nagsushoot ako dati. Pagka double ako kaya nga ako nahulog eh. Hindi ka nagpapadouble? Kasi maraming nanonood ng shooting. Tatalon ka. Yung mga nanonood sasabihin nila pag double. Hindi naman pala si Jerry Craval gumagawa niyan. Niloloko lang tayo. So, paninindigan ko, tatalon ako ngayon. Oo. Pero syempre, ngayon, wala na akong dapat patunayan. Hindi ko na gagawin ngayon yun. Ang AI, dalawang klase eh. Una, para magandang tingnan. Para walang mga aksidente. So, ano ka doon? Okay sa'yo yun? Okay naman Sa din panahon akin. ngayon? Okay naman sa akin, okay naman. Kaya lang, kung talagang ikaw ay action movie goer ka, ayaw mo yun eh. May pakiramdam ka ba na parang bumabalik na ngayon ng mga action genre? Ang gusto kong mabalik yung action movie at mabuhay ang movie industry. Kasi ang action film, action movie, magandang pinapanood sa big screen. Paano mo gustong maalala si Jerry Craval? Isang simpleng tao na good provider, hindi irresponsable, mapagmahal na ama. So, yung mga makakapanood nito, Jerry, ano gusto mong iwanang mensahe sa kanila? Well, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa pelikulang Pilipino. At doon naman sa mga bagong bumubuo ng pamilya, huwag nyo nang damihan. Dalawa lang. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.